Matapos di umanong reviewin at basahin ni PBBM ang 4,000 pages na nakapaloob sa General Appropriation Act o GAA bago niya vinito ang mga unprogrammed funds, ay na-real talk ni Attorney Rowena Guanzon itong Pangulo dahil bagaman ay ni-review at binasa ni PBBM ang 4,000 pages ng GAA, ay malaking katanungan pa rin ang nangangailangan ng kasagutan kung ang kanyang binasa ay kanya bang naintindihan. Gayong ayon kay Attorney Rowena Guanzon, nabagsak sa math itong si PBBM. Balita, nagbasa daw si BBM ng 4,000 pages ng General Appropriations Act bago niya binito yung mga ibang program budget. Ang tanong, naintindihan ba niya? Bagsak yun sa math eh. Grabe ka, alam mo talaga sa amin, tanga-tanga na namin. Baliwala yung 4,000 pages eh, isang gabi lang yung binabasa ng mga law students eh. Kasi ikaw, palakpak! Pag nakabasa si BBM ng 4,000 pages. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin. Baliw! Dagdag pa ni Attorney Rowena Guanzon, yung mga unprogrammed funds na vinito ni PBBM ay siya lang din ang nagsuggest sa Kongreso at Senado na tila palabas lang ang pagvivito ng Pangulo. Kayong ang totoo ay maraming mga unprogrammed funds pa rin ang nakapaloob sa 2026 budget na ito at inilagay lamang sa ibang mga proyekto upang hindi maging halata masyado. Yung unprogrammed funds na yan, na binito niya, siya din mismo nagsuggest yan, nag-recommend yan sa Congress eh. Tapos siguro sinabihan din siya sa mga senador na kang susobra na yata, lulobo na masyado. Siya mismo ang nagbito ng sarili niyang rekomendasyon. Ano ba yung program funds na yan? Yan ang pork barrel ni BBM. Yan yung walang pera pa na hindi mo pwedeng gastusin kung walang pumapasok ng mga new revenues, yung mga bagong income ng national na gobyerno. Bakit mo nilalagay dyan? Wala pa naman pala income. Dapat zero ang program funds. Ang patunay dito ay sinampahan ng reklamo ni Congressman Irisi at Laila de Lima sa Korte Suprema itong Pangulo dahil sa pagpirma nito sa 2026 national budget sa kabila ng maraming unprogrammed funds na nakapaloob dito. Budol ka talaga, BBM ka. Sinungaling ka. Wala na naniniwala sa iyo. Mag-resign ka na. Sorry. Bunga naman ng pagkadismaya nitong si Ramon Tulfo kay PBBM matapos siyang mabudol sa mga pangako nito, ay binanatan niya itong Pangulo dahil sa pagiging tamad nito. Dahil sa halip na siya ang magpatakbo sa ating gobyerno, ay tila ito pang kanyang asawa na si Liza ang nagkukontrol at nag-aastang Pangulo. Si BBM, maganda yung kanyang layunin. Akala ko nga magiging maganda ang takbo dahil gusto niyang isalba yung pangalan nila. Pero tamad naman. Aray ko. At ang nagpapatakbo ng gobyerno parang si FL. Liza. Yun nga ang bali-balita ho. At nakakalungkot pag gano'n, no? Na naiisip ka ng tao na maging tamad. Sana hindi naman totoo. Mukha naman nagtatrabaho. Mukhang nakikita naman natin gumagalaw siya sa tingin nyo ho. Hindi to. Kitang-kita yung pagiging tamad niya eh. I'm so sorry. Ibinunyag naman ni Ramon Tulfo kung gaano kawalang ya itong Pangulo dahil matapos umanong magkaroon ng malakas na bagyo kamakailan dito sa Manila, ay walang pakialam ang Pangulo sa ating mga kababayan dahil sa halip na sila ay tulungan, ay nandoon lamang sa Ilocos Norte si PBBM, pakain-kain at nagsasaya kasama ang mga kaibigan niya. Alam mo, mayroong isang sinabi sa akin si Senator Amy noon, may bagyo, malakas ang bagyo dito sa Maynila.
Andoon siya sa Ilocos kumakain. Wala man lang without any care in the world. Parang walang nangyayari dito sa Maynila. At pinunapangaraw siya nung pamangkin niya, yung anak ni Aimee. Sabi, bakit kaya ganon si Uncle? Yung Maynila, talagang binabayo na ng bagyo. Pero siya dito kumakain at nagsasaya sa mga kaibigan. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Dagdag pa ni Ramon Tulfo, itong si PBBM ay tumakbo lamang para sa posisyon at hindi para sa obligasyon. Dahil kung ating mapapansin, ay tamad at walang ginagawa itong Pangulo dahil sa halip na magtrabaho ay panay biyahe lamang ang inaatupag at nasa isip nito. Ang parang tumakbo lang yan para magiging posisyon at hindi responsibilidad. Tamad. Yun lang talagang napansin ko at napansin ng maraming tao. Parang walang ginagawa. Yun lang. At saka, kikita mo naman mas maganda pa sa kanya, mas gusto pa niyang magbiyahe kaysa sa mamalagi dito at tingnan yung kapakanan ng bayan. Kaya ito na lamang ang naging mensahe ni Ramon Tulfo para sa Pangulo. Sana gumalaw na siya. Ginoong Pangulo, tamad ka. Sana ngayon ay maging masipag ka na para hindi ka masipa.